What is the black hole? Let's watch and listen to Brother Eli. Yan niya na yon. May maiiwang tinatawag na black hole o isang butas na maitim sa space. Isang butas na maitim na napaka-powerful, napakatindi ng gravity. Pati ang ilaw hindi makapasok ng diretsyo doon sa black hole na yon. Yan po, nakikita nyo sa inyong screen. Ano po ba ang kahulugan ng black hole? Ang black hole po is a region in space where the pulling force of gravity is so strong that light is not able to escape. Ayan. Yung black hole po, ang pinanggalingan ng isang bituin na tumanda na, sumabog na, nawala na, namatay na. Naging supernova na, no? Pagkatapos, pag supernova na, sasabog na. Alam nyo kung gaano katagal yon, mga kapatid? Ang isang bituin pwedeng wag munang sumabog na 3 hanggang 7 bilyong taon. Ang tao, ang kanyang buhay, mataas na 120 ngayon eh. Pag 120, patay ka na. Ang bituin po, ang buhay niya, nasa 3 hanggang 7 bilyong taon ayon sa siyensya. Kaya pag nakakita ka ng black hole, no? Ibig sabihin nun, meron dating bituin doon na sumabog na ang edad no nasa 7 bilyong taon. Ibig sabihin, nung isinusulat itong Biblia, may black hole na. Ibig sabihin, bilyon taon na pala ang nakakalipas sa kasaysayan ng paglikha ng Diyos. Bilyon taon na mula nung lalangin niya ang universo. Ang pruweba nga, bilyon taon na, meron na mga black hole. Meron ng pinanggalingan ng isang bituin na sumabog. Na ang bituin, bago sumabog, 3 bilyon hanggang 7 bilyong taon. Naku po, ang hirap na isipin yon, mga kapatid. Pero ang punto ko sa inyo, bago pa matuklasan ng siyensya ang black hole, nakasulat na sa Biblia ang mga bituin, sumasabog, yung mga nasa space na yan, nasa universo na yan, tumatanda pala yan, parang bihisan, napapalitan. Paano pong napapalitan? Pag sumabog na ang isang red giant, na ipapanganak ang mga bagong mga galaxy, mga bituin. Ang natuklasan ng siyensya ngayon, merong pagsabog ng mga bituin. At hindi lang yan, meron pong mga kolisyon ng galaxy. Ang galaxy po, yan ay isang grupo ng mga bituin doon sa universo, napakalayo. May pagkakataon, parang nagbanggaan, nagkakainan sila, para silang nairolyo, na parang nag-combine, gagawa na naman, makakalikha na naman ng parang isang panibagong galaxy. Totoo yung sinasabi sa Biblia na sila'y mapapalitan, maluluma silang parang bihisan. Pakita natin ito. Ito po ang kolisyon naman ng tinatawag na galaxy. Nag-a-attraction ng galaxy at nagkakainan sila, kumbaga sa Tagalog, ano? Nag-a-attraction sila, tapos nagkukulisyon, nagkakabanggaan para mag-produce ng panibagong mga stars at saka kung ano-ano pa. Ito po yun, no? Pakita natin. Ito po ay natuklasan lang ng tao nang makapagpalagay tayo sa space ng Hubble Space Telescope. Yung telescope na yun, wala po yun sa mundo. Pinalipad yon sa mataas na mataas para makalagpas sa atmosphere ng mundo. Ang atmosphere po kasi ng mundo, mga kapatid, nakakasagabal sa pagtingin sa telescope. No? Yung telescope. Nakakasagabal yung mga ulap, kung ano-ano pa. Kaya dapat ilagay doon sa mas malayong lugar, malayo sa mundo. Yan ang nakatuklas niyang mga nangyayari na yan sa universe. Yung Hubble Space Telescope. Ngayon, meron pang mas makapangyarihan, mas malakas na telescope. Hindi na po yung Hubble. Ang pinakamalakas na pong telescope ngayon, yung JWST, the James Webb Space Telescope. Pakibasa mo ito, Sis Luz.
JWST is the formal successor to the Hubble Space Telescope, HST, and since its primary emphasis is on infrared observation, it is also a successor to the Spitzer Space Telescope. JWST will far surpass both those telescopes, being able to see many more and much older stars and galaxies. Tanyo, ang kagandahan nitong JWST, o James Webb Space Telescope, ito po ay equipped nung tinatawag natin na yung infrared na nakakakita kahit sa dilim. Its primary emphasis is on infrared observation. Kasi ngayon mga kapatid, may mga camera na kahit gaano kadilim, pagka yung camera na yung ginamit mo, makikita mo yung nasa dilim. Kaya siguro naniniwala naman kayo, nakakita na kayo noon, ano? Yung kamerang infrared. Itong telescope na ito ngayon na pinadala sa space, kahit madilim, makukunan niya. At nakikita nga nila ngayon itong mga nangyayaring ito, may mga stars na sumasabog, nag-iiwan ng black hole. Yan ang nakadiskubre ng black hole. Nagpapatunay na naman na ang Biblia mas advanced pa kesa sa siyensya. Kasi ang siyensya, ngayon niya lang nalaman na meron na palang mga bituing nagsabugan na dahil sa black hole. Isinulat ito sa Biblia, mag-4,000 taon na nakakalipas. Alam na sa Biblia na naluluma pala ang mga nasa langit, naluluma pala ang mga planeta, sumasabog pala ang mga bituin na papalitan. Nasa Biblia na. Bakit ko po ito sinasabi? Hindi naman tayo nag-aaral sa kolehiyo, mga kapatid. Elementary lang itong ating pinag-aaralan na ito. Sinasabi ko ito sa inyo para patunayan ko sa inyo muna na ang Biblia ay katiwa-tiwala. Bago pa matuklasan ng tao, sinasabi na ng Biblia. Galing ito sa Diyos. Kasi sa Diyos lang ang nakakaalam nang hindi alam ng kahit na sinong tao. Nasa Biblia po yan. Ang Biblia ay katiwa-tiwala kahit sa siyensya. Bago natuklasan ng siyensya, sinasabi na ng Biblia, ang mundo bilog. Ang bata dapat tuloyin ika-8 araw. Na sinasabi na ng Biblia na ang tao merong kanyang tatak ang Diyos sa kanyang kamay, yung fingerprints. Sinasabi na ng Biblia na ang mga planeta maluluma. Biro mo, wala naman nakarating dun eh. Lalo na nung panahon ni Abraham, lalo na nung panahon ni David, ano? Wala naman makakakita ng black hole, wala naman nakarating dun eh. Sa buwan nga lang, hindi naman nakakarating ang tao nung araw eh. Para malagay sa Biblia yan, ang naglagay niyang impormasyon na yan, hindi tao, ang Diyos na nakakaalam at nakakakita ng lahat ng bagay.